Part 6. Talaga, saang banda na ba kayo? Bakit ba kasi ako kinakabahan? Para namang ngayon ko lang sila makakasama, nakakainis na. Lumabas ka na. Ayan na kami. Halos hiyaw ni Rian. Halos tumakbo ako palabas, tungo sa may daan para abangan sila. Naramdaman ko naman ang pagsunod sa akin ni Terence at ng mga kaibigan niya. Tinapos ko ang tawag ng matano ang puting hiyas na paparating. Gumuhit sa mga labi ko ang ngiti sa kabila ng pagtatahip ng dibdib ko dahil kahit na hindi ko nakikita ang mga taong nakasakay sa loob ng sasakyan, alam kong sila na to. Oh, my gosh! They are here. Sila na yan. Tumango na lang ako sa tanong ni Jong. Pumarada ang van sa may gilid ng daan dito sa tapat ng bahay. Mabilis na kumunat ang noo ko nang mabilis at marahas na bumukas ang pintuan ng van. Halos lumipad si Amara palabas, tungo sa kabilang gilid ng daan. Agad ko siyang nilapitan at napasinghap saka na lamang napapikit ng samuka ito. Are you okay? Tanong ko habang hinahagod ang likuran niya. Lumapit na rin sa amin si Yusuf at ibinigay ang panyo kay Amara bago yamakap sa akin. My butt hurts, natatawa niyang sabi habang nakayakap pa rin sa akin kaya natawa ako. Yamakap rin si Amara sa akin pagkatapos niyang magpunas ng bibig. Malapad ang mga ngiti ko nang lumapit ako sa mga pinsan ko na nakababa na mula sa sasakyan. Isa-isa rin nila akong niyakap. Kumaway at ngumiti sa akin si Ira nang mapatingin ako sa kanya. Tiningnan ko sila isa-isa para hanapin ang mukha ng isang tao ngunit wala siya. At nang mapatingin ako sa may bandang gilid ng sasakyan, nakita ko siyang naglalakad palapit sa amin. Naka 6-pocket cargo shorts lang ito, black muscle tee na may hoodie, at puting low-cut Converse. May suot rin siyang Wayfarer. Ayla din essay. Mag-who knows dili ka. Alalahanin mo yung sinabi mo sa kanya na hindi mo na siya mahal at wala ka nang pakialam sa kanya. At bakit doon siya sa kabila galing? Wala namang pintuan doon na pwede niyang labasan, unless siya yung driver. Sinong driver nyo? Mabilis kong tanong kay Rian na inaayos ang buhok. Kahit na may hula na ako, ayoko pa rin maniwala. Baka pumunta lang siya doon kanina noong pinuntahan ko si Amara kaya hindi ko napansin. Si Chino, syempre, ngiting-ngiti niyang sagot. Muli akong napatingin kay Chino na ngayon ay ginagawang headband ang salamin. Ngumiti ito sa akin na hindi litaw ang mga ngipin saka itinaas baba ang mga kilay. Muli kong naramdaman ang kabog ng dibdib ko, ngunit kaagad rin iyong nawala nang lapitan niya si Ira. I wasn't expecting him to hug me, though. Boss, hindi ba yan yung racer? Dama ko ang paningin ko sa mga kasama ko dito na muntik ko nang makalimutan. Pare-pareho silang hindi makapaniwala habang nakatingin kay Chino Alaric Fontanilla. Sabi na, mamumukhaan nila siya. Lumakad si Terence palapit sa mga pinsan ko. Nakipag-shake hands siya sa mga ito at pagkatapos ay binal-ika na ang mga kaibigan na mukhang starstruck pa rin kay Chino. Hello, welcome. Masayang bati naman ni Dada habang naglalakad palapit sa amin. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga pinsan ko. Bumeso ang babae sa kanya, habang nakipag-shake hands naman ang mga lalaki. Sir, ani Chino na siyang huling lumapit at nakipag-shake hands. Malugod yung tinanggap ni Dada habang nakangiti sa kanya. Call me Tito, ani Dada sa kanya. How was your trip, kids? Tanong pa ni Dada sa mga pinsan ko. Come on, let's go inside the house. Nauna itong lumakad patungo sa bahay. Sinundan naman agad siya ng mga pinsan ko. It should be Dad, right, Paps? Ani Ryan sa kasabay niyang naglalakad na si Chino. Tumawa pa ito nang bahagya siyang suntukin ni Chino sa tiyan. Nanlaki ang mga mata ko at uminit ang magkabilang pisngi ko dahil doon. Hindi yata nila alam na nasa likuran nila ako. At bakit ba sinabi ni Ryan iyon? Hoy, Terence sa loob. Tawag ko kay Terence at sa mga kaibigan niya. Nang lalakad na sana ulit ako ay nakita kong nakahinto si Chino at Ryan habang nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanila sa kasumenyas na mauna na sila. Nagsimulang humakbang si Ryan habang si Chino naman ay halatang hinintay pa ako. Naiilang tuloy ako nang makalapit na ako sa kanya. Sino sa mga yan? Mahinang tanong nito sa akin habang sabay kaming naglalakad. Yutal kong sabi dahil hindi ko naman inaasahan na kakausapin niya ako. Wala,
Umiling ito sa kasinulyapan ng tingin ang mga tao sa likuran namin kaya napalingon rin ako. At parang nakuha ko na ang tanong ni Chino nang makita ko si Mateo. Inginunuso naman ni Jom si Chino kaya tumango ako kahit na hindi ko alarm kung ano ang gusto niyang iparating. Baka sinisigurado niya lang kung siya nga ba yung racer na madalas nilang pag-usapan. Nang makapasok kami sa loob ng bahay ay nakaupo na sila sa mga sofa. May nakahanda na ring inumin sa ibabaw ng center table. Tumayo ako sa likuran ng upuan ni Dada habang nakikipagkwentuhan siya sa mga pinsan ko. Tinatanong niya ang tungkol sa biyahe nila. Ayla, sino ang kuya mo dyan? Mahinang tanong ng taong tumabi sa akin, layong yamakap ba sa'yo kanina? Yong nakawait, nilinggan ko si Mateo at inilingan. Hindi ko rin alam kung kakabahan ako sa tanong niya o hindi. Baka curious lang siya sa kung sino sa mga to ang kapatid ko. Hindi naman siguro niya babalikan na kausapin si Chino kung sasabihin ko na siya, di ba? At ano naman kung kakausapin siya ni Mateo? Hindi naman siguro niya sasabihin na may nakaraan kami kung sakali. Tsaka, nandito si Ira. Si Chino, sagot ko kay Matt. Namilog ang mga mata nito at imbes na gulat ang rumahistro sa mukha niya, kaba ang nakita ko. Asus, Matt. Singit ni Jom. Baka mamaya, yayain kanyang makipag-race sa kanya bago kanya payagang manligaw kay Ayla. Kalabaw lang ang alam mong sakyan. Wala, patay na. Malakas na humalaklak si Jom na siyang saglit na nagpahinto sa mga nag-uusap. Ayoko rin sanang makitawa dahil baka ma-offend ko siya ngunit hindi ko napigilan dahil sa way ng pagtawa ni Jom. Napakagago mo talaga. Inis na saad ni Mateo. Naiiling ko ibinaling ang tingin ko sa mga pinsan ko, at huminto ang mga mata ko kay Chino. Biglang nabura ang mga ngiti ko nang makitang nakatitig ito sa akin at sa lalaking katabi ko pero saglit lang iyon dahil may kinuha siya sa bulsa niya. Inilabas nito ang cellphone niya at may pinindot doon. Itinuon ko na lang buong atensyon ko sa pakikipagkwentuhan ni Dada sa mga pinsan ko ngunit hindi rin nagtagal dahil narinig ko ang message tone ng phone ko. Kumunat ang noo ko at kumabog ng husto ang dibdib ko nang makita ang text galing kay Chino. Nasave ko na dito ang number niya nang ibigay ni Ryan sa akin. At siguro ay sinavenue niya rin ang sa akin noong tumawag ako sa kanya. Tumingin ako sa kanya. Nakatuon naman ang paningin niya kay Dada. Muli kong ibinaling ang mga mata ko sa screen at nagdadalawang isip pa kung babasahin ko ba ang text galing sa kanya o hindi. Chino. Can you at least come and sit beside me? Pretend that you want to be with me. Because I still feel so jealous of every guy who is with you when I'm not with you. Like right now. Mabilis kong itinago ang cellphone ko sa kalumunok kahit na parang naubusan ako ng laway dahil sa nabasa ko. Chino alert. Bakit ba hindi mo kayang magalit sa akin ng matagal? Ano ba ang gagawin ko sa'yo? At bakit nagkukumahog pa rin ang puso ko para sa'yo? Nagtatalo ang puso't isip ko kung gagawin ko ba iyong gusto ni Chino. Kapag lumakad ako patungo sa kanya, siguradong titingin silang lahat sa akin. Makukuha ko ang atensyon nila at ayokong mangyari iyon. Pero wala naman sigurong masama kung tatabi nga ako sa kanya, di ba? Kahit nakatabi niya si Ira ngayon. Hindi naman siguro sila mag-iisip ng hindi maganda dahil lang sa tumabi ako sa kanya. Lihim akong humugot ng isang malalim na hininga saka inihanda ang sarili. Ilang beses pa akong lumunok bago tuluyang humakbang. Hindi ko pinansin si Mateo na mukhang gustong itanong kung saan ako pupunta. Diretso lang ang tingin ko kay Chino na nakikipagkwentuhan ngunit nang mapansin ako ay sa akin natuon ang buong atensyon niya. Naglaro ang isang ngiti sa mga labi nito saka pasandaling yumuko, at pagkatapos ay inayos ang pagkakaupo. Kinagat ko ang ibabang labi ko para mapigilan ang isang ngiti dahil sa nakita kong tuwa sa mukha niya. Dammit, Chino, you are supposed to be mad at me. Huwag mong ipakita yang ganyang ngiti mo dahil pareho nating alam kung saan tayo haantong kapag bumigay ulit ako. Kahit nakabado ako ay normal na ekspresyon pa rin ang ipinakita ko sa mga kasama namin dito nang tumingin silang lahat sa akin habang papaupo ako sa tabi ni Chino. Hindi naman ako nakadikit talaga sa kanya dahil may konting espasyo pa sa pagitan naming dalawa. Nagpatuloy sa pakikipag-usap si Dada sa mga pinsan ko na active naman na sumasagot at nakikinig. Ang pinagkukwentuhan lang naman nila ay ang mga lugar na malapit lang dito na pwede nilang pasyalan.
Too far, baby, bulong ni Chino. Mabilis akong napatingin sa kanya habang nanlalaki ang mga mata. Move closer to me. Ngumiti ito sa akin. Mahina akong tumikim sa kabahagyang umiling. Dapat yata ay hindi na lamang ako umupo dito, Hindi ko na lang sana sinunod ang gusto niya dahil baka umasa siya. Wala namang ibang kahulugan itong pag-upo ko dito sa tabi niya. Ayoko lang siyang ipahiya. Sa akin lang naman siya nag-text, so bakit siya mapapahiya? You're unbelievable, Ayla. Binasa ni Chino ang pang-ibabang labi sa kasinulyapan ng tingin ang espasyo sa pagitan naming dalawa. I really hate the gap between us. Umusog ito palapit sa akin habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Napasinghap ako at mabilis na napatingin sa mga braso namin nang dumaikit ang balat niya sa balat ko. Tumaas ang mga buhok sa batok ko dahil para akong napaso pero hindi ko iyon ipinahalata. Itinuon ko ang atensyon ko sa mga pinsan namin. Baka mamaya ay may nakakapansin na pala sa aming dalawa. Though wala naman kaming tinatago, wala na kaming itinatago. Tiningnan ko rin si Terence at ang mga kaibigan niya. Medyo kinabahan ako dahil nakatingin sila sa amin o kay Chino lang at parang may pinag-uusapan. Si Mateo naman ay masasabi ko na sa akin lang siya nakatingin kaya tipid ko siyang nginitian. At hindi kaya narinig ni Ira yung mga sinabi ni Chino. To think na malapit lang rin sila sa isa't isa. Problema na naman tong ginawa kong to. Sino po pala sila? Nilingan ko si Amara at nakitang nakatingin siya sa mga kaibigan ni Terence. Mukhang curious ang babaeng to sa mga kasama namin dito. Mahinang tumawa si Dada saka tumayo at hinarap ang mga kaibigan ng kapatid ko. This is my son. He pointed to Terence. And these are his friends. Mga kaibigan rin sila ni Ayla. Ngumiti ako kay Dada nang bumaling siya sa akin. Inutusan pa niya ang mga kaibigan ni Terence na magpakilala sa mga pinsan ko. Noong una ay nahihiya pa sila, pero di kalaunan ay nagsilapit rin sila para makipagkamay at makapagpakilala. Lagi akong nanunood ng mga laban mo kahit sa cellphone lang, ani Jam habang nakikipagkamay kay Chino na nakatayo. Ang galing mong magmanever ng manibela. Ang ganda mo ring lalaki sa personal. Nagagalak pa nitong dagdag. I'm not that good, but thank you, nakangiting wika ni Chino. Napansin ko ang pagkamot ni Terence sa ulo niya at ang pag-iling. Parang siya ang nahihiya para kay Jam ngayon. Kulang na lang kasi ay halikan niya ang kamay ni Chino. Well, halos silang lahat naman ay ganon. Pero si Jam lang talaga ang naglakas loob na magsalita. Tito, baka pwede mo na rin daw ipakilala si Matty Boy sa mga pinsan ni Ayla, usual ni Kuya Ando. Hinayla niya si Mateo na halata ang hiya sa mukha tungo sa harapan niya. Ilang beses sinubukang kumawala ni Mateo sa pagkakahawak ni Kuya Ando ngunit ayaw siya nitong pakawalan. Tumawa si Dada saka pinalapit sa kanya si Mateo. Halata naman ang pagtataka sa mukha ng mga pinsan ko, at ramdam ko rin ang pagka-tense nitong nakaupo sa tabi ko. Hindi rin ako naging comfortable at ilang beses inilingan si Dada ngunit hindi siya tumitingin sa gawi ko. Nagpaalam tong batang ito sa akin kung pwede daw ba niyang ligawan si Ayla. Agad kong inilingan ng tatay ko nang sumulyap ito ng tingin sa akin. Ang sabi ko, kung gusto ni Ayla, di sige. Ramdam ko ang mga tingin nilang lahat sa akin, pero isang pares ng mata ang talagang nagpakabog ng dibdib ko. Narinig ko rin ang tawa ni Ryan at hindi ko alam kung ano ang nakakatawa para sa kanya ngayon. Banibiro ka lang ni Matt, da. Faranta kong sabi. So it's him, bulong ni Chino. Nilingan ko siya at pasimpleng inilingan. Hindi niya ako pinansin at itinuon ang mga mata kay Mateo na nasa tabi ni Dada. Nakangiti man ito ay nakikita ko pa rin ang tabang sa mga mata niya. Anong banibiro, Ayla? Seryoso yang si Mateo sayo, singit ni Jam. Mabilis akong tumayo at lalapitan na sana si Dada at Mateo ngunit bigla akong napatigil nang humawak si Chino sa wrist ko at tumayo sa tabi ko. Sayang, bro, may gusto na ako para kay Ayla, ani Chino sa normal na tinig na parang siya ang masusunod. Bagsak ang balikat ko nang tingnan ko si Chino. Awa naman ang naramdaman ko nang makitang nagkamot ng ulo si Mateo at pilit na ngumiti kay Chino. Ayoko nang tanungin kung sino yung gusto niya para sa akin. Muling tumawa si Dada sa katinapik ang balikat ni Mateo. Narinig ko rin ulit ang tawa ni Ryan kaya masama ko siyang tiningnan. Pare-pareho namang nakangiti ang mga pinsan ko. Kahit si Ira ay ganun din.
Nang ako naman ang paningin ko kay Terence ay may nakakaasar itong ngisi sa mga labi. Okay, that's enough, wika ko. Magpahinga na muna kayo. Tara, samahan ko kayo sa taas. Sinenyasan ko ang mga pinsan ko na tumayo. Tiningnan ko ang kamay ni Chino na nakahawak sa akin saka iyon tinanggal. Mabilis kong nilapitan si Yvette, Rian, at Amara. Pati si Ira ay inaya ko nang magtungo sa magiging kwarto nila. Hindi naman kami pinigilan ni Dada nang umakyat kami sa taas. Naiwan naman ang mga lalaki sa ibaba at narinig kong nagpaalam sila sa tatay ko na kukunin muna ang mga gamit nila doon sa sasakyan. Sinamahan ko si Rian at nakipagkwentuhan sa kanila. Dinala na rin nila Joseph ang mga gamit nila dito sa kwarto saka na rin umalis upang magpahinga. Akala ko nga ay aasarin nila ako tungkol sa naging usapan kanina ngunit hindi naman nila nabanggit iyon. Na-attempt akong magtanong sa kanila kung bakit alam ni Chino itong lugar namin, at kung saan ang eksaktong bahay namin pero hindi ko na lang ginawa. Nakakapagtaka lang kasi talaga na wala man ni isa sa kanila ang nagtanong kung saan kami dito. Kahit nga yung mga nagde-deliver kapag may order ako online, naliligaw pa ng landas kapag idini-deliver nila dito ang order ko kahit na nakalagay naman na iyong eksaktong address ko. And I was also curious about Ira as to why I didn't even see any strange emotions in her. No suspicion at all. She was still smiling at me like she didn't mind at all. It's not like I want her to be suspicious of US. O siguro iniisip niya na ganun talaga si Chino. Overprotective sa akin katulad ng sinabi sa kanya nila mommy at daddy noong kumakain kami. But what is the real score between the two of them? Chino said she was not his girlfriend. Maybe they are just flings. Nang maramdaman ko na gusto na nilang magpahinga ay iniwanan ko na sila. Tahimik na sa sala nang bumaba ako, pero naririnig ko ang mga tinig ng mga kaibigan ni Terence sa labas. Mukhang hindi pa sila umaalis. Nagtungo ako sa kusina para sana tumulong kay Ate Cynthia ngunit patapos na siyang maghugas ng mga maruruming kasangkapan nang makarating ako. Tapos na rin siyang magluto at nakahanda na sa lamesa ang mga pagkain na ipinahanda ni Dada. Uuwi muna ako, Ayla, ha? Sisilipan ko lang ang mga bata. Babalik rin ako mamaya para may handa ko ang kakainin ng mga pinsan mo, palm ni Ate Cynthia. Sige, ate, salamat, nakangiti kong sabi. Pinanood ko siyang lumabas sa backdoor. Lumapit ako sa ref para kumuha ng maiinom nang maramdaman ang presensya ng isang tao kaya kaagad akong napatingin doon. Nagpapahinga na ang mga pinsan mo? Tanong ni Mateo na parang nahihiya pa. Oo, nakatulog na siguro sila ngayon. Kinuha ko ang babasaging pitchel tsaka lumapit sa may glass rack. Yung kuya mo? Muli niyang tanong habang umiinom ako. Baka natutulog na rin. Siya yung nag-drive, Inihilig ko ang lower back ko sa lababo habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam ko ay may gusto itong sabihin sa akin, at hindi ko naman siya pipigilan sa kung ano man yun pero hindi ako magtatanong. Pasensya ka na kanina kay Ando at Jom, ha? Nahiya talaga ako sa kuya mo. Nag-iwas ito ng tingin sa akin kaya mahina akong natawa. It's okay. Alam naman nating mapang-asar talaga ang dalawang yun. Lumakad ito palapit sa akin at sumandal rin sa lababo. Ang unang instinct ko ay umiwas, pero ayokong maramdaman niya na umiiwas ako sa kanya. Hindi yun. Hindi ako naiilang sa kanya na malapit siya sa akin ngayon dahil wala naman akong nararamdaman sa kanya. At kung meron man, siguro iyon ay ang kaibigan ng turing ko sa kanya. Mateo is a nice guy. May hitsura rin, at sa kanilang magkakaibagan, siya madalas ang tahimik kaya siya rin madalas ang pinagdidiskitahan. Nakakahiya lang na naunahan na nila ako bago ko pa man masabi sa'yo. Bahagya itong ngumuso. Hindi na ako nagulat doon sa sinabi niya at tumanggo na lang. At kung ngayon siya aamin sa akin, sigurado akong tatanggi ako. Ayokong balikan si Chino, pero hindi ako gagamit ng iba para doon. Ayoko nang ulitin yung nagawa ko kay Jared noon. 2 beses ko siyang napaasa sa akin, at ayoko nang gawin pa sa iba. Hindi ko nga alam kung napatawad na ba ako noong taong yun o hanggang ngayon ay may sama pa siya ng loob sa akin. Pero ayaw yata sa akin ng kuya mo, no? Humarap ako sa kanya saka apologetic na ngumiti. Ayokong magsalita dahil baka isipin niya na binibigyan ko siya ng chance. Ikaw, hindi mo ba ako gusto?
Diretso nitong tanong sabay hawak sa braso ko kaya nagulat ako. Diretso pa itong nakatingin sa mga mata ko na parang nagmamakaawa na sabihin ko na gusto ko rin siya. Humawak ako sa kamay niya na nakahawak sa braso ko upang tanggalin sana iyong, ngunit hindi ko na naituloy ng makarinig kami ng yabag dito sa kusina. Sabay kaming lumingon ni Mateo sa bagong pasok dito dahil tumikim siya. Kinabahan ako nang makita si Chino na nakahinto sa paglakad habang nakatingin sa amin. Lumipat pa ang mga tingin siya sa mga kamay namin ni Mateo. Tumaas ang dalawang kilay nito sa katipid ng umiti, at nakita ko ang hint ng selos sa mukha niya. "Can I have a glass of water, Ayla?" Aniya sa malumanay na tinig. "Yeah, sure." Taranta kong sabi. Mabilis kong inalis ang kamay ko kay Mateo ngunit naroon pa rin yung kamay niya sa braso ko na hindi ko nalang pinansin. Haharap na sana ako sa lababo para ikuha ng tubig si Chino ngunit napatigil ako nang magsalita siya. "Hands off," utos nito na may halong pagbabanta, itinuro pa niya ang kamay ni Mateo. "Hindi siya makakakilos ng maayos kung hawak mo siya." Mabilis na pinakawala ni Mateo ang braso ko at humingi ng pasensya. Lumakad naman palapit sa amin si Chino at pamwesto pa sa pagitan namin kaya napaatras palayo si Mateo. Hindi ko naiwasan ang pagkunot ng noo ko habang nakatingin sa kapatid ko. "And keep your distance, too. I don't really like it when someone gets too close to her." Hilaw itong ngumiti kay Mateo saka kinuha ang baso na pinaggamitan ko, at iyon ang nilagyan niya ng tubig para uminom. Umirap ako saka umiling. "Napaka-territorial, wala namang kami. So this is all natural." Gulat na wika ni Amara habang tinitingnan ang kabuuan ng hot spring resort. "Yep, look at where the water's coming from." Inilahad ko ang kamay ko sa pinagmumulan ng tubig. Galing mismo iyon sa bundok. Bulubundukin itong lugar. It's a quite nice place. You will also love to film its beautiful scenery. Madadaanan mo rin ang mga nagagandahang rock formations and canyons formed papunta dito. And you also need to ride a 4x4 vehicle just to get here na sinakyan namin. Hindi kasi pupwede ang mga motor o kotse lang dahil bako-bako ang daan at pataas ng pataas ang lugar. Kailangan mo rin lumakad pa para lang makarating dito sa mismong resort. But it's all worth it. This place is worth the bumpy rides. Marami ring activities na pwedeng gawin dito. Ilang beses na kaming nagpunta dito nila Dada kasama ng mga kaibigan ni Terence. At noong pumunta rin dito ang mga Velasco ay 2 araw kaming nagstay dito. This place is a breath of fresh air, wika ni Rian habang vini-video ang lugar. I couldn't agree more. Abala naman si Ira at Yvette sa pagpipicture rin na halatang namamangha. Excited silang lahat kanina na magpunta dito. We've been to different hot spring resorts with the Fontanillas pero iba talaga ang ambience nitong lugar na to. Mabuti na lang rin at walang masyadong guests ngayon kaya masasabi kong solo namin ang lugar. O dahil masyado pang maaga kaya wala pang ibang tao. Isinama na rin namin si Terence at ang mga kaibigan niya. Si Dada naman ay naiwan lang doon sa bahay. Mabuti na lang rin at walang masyadong guests ngayon kaya masasabi kong solo namin ang lugar. O dahil masyado pang maaga kaya wala pang ibang tao. Isinama na rin namin si Terence at ang mga kaibigan niya. Si Dada naman ay naiwan lang doon sa bahay. Sinulyapan ko ng tingin ng mga pinsan ko at sina Terence na nandoon na sa cottage. Even Chino was there too. Halata rin ang pagkailang ni Mateo sa kanya. Siguro dahil doon sa senaryo na nangyari sa kusina. Hindi ko na rin kinausap si Chino pagkatapos noon dahil inaya ko na si Mateo na umalis. Iniwan na lang namin siya doon dahil baka biglang maisipan ni Mateo na sumagot sa kapatid ko, magkainitan pa sila. Kaya yun, hanggang sa makalabas kami ng kusina ni Mateo kahapon, ramdam na ramdam ko yung matatalim niyang tingin sa amin. But really, Chino was being unreasonable last time. Hindi pa rin talaga nawawala yung pagiging possessive niya. And he was quite unfair, to be honest. Bakit hindi ako pwedeng lapitan at hawakan ng iba? Siya nga, todo haplos at hawak pa kay Ira. Akala ba niya bulag ako at hindi nakita ang mga yun? Nag-ayang mag-group picture si Yvette kaya pinuntahan namin siya. Nakisama na rin sa amin si Ira since kaming 5 lang ang babae.
Nang matapos kaming magpicture sa iba't ibang bahagi nitong resort ay nagtungo na muna kami sa cottage. May nakahapag ng 6 na bucket ng beer sa lamesa at may kumakanta na rin sa videoke. Hindi naman kasi kami pwede sa hard liquor ngayon dahil mamaya na rin kami luluwas. Hanggang mamayang 2 PM nga lang kami dito, at pagkatapos ay babiyahe na kami. Kaya rin maaga na kaming nagtungo para sulitin ang oras. Medyo nagtaka rin ako na wala si Jom at Mateo dito. O baka may iniutos si Terence sa kanila. Ayla, dito ka nga. Tawag sa akin ni Ryan sa kapasumenyas gamit ang kamay. Bahagya akong ngumuso at nag-isip muna dahil doon niya ako pinapaupo sa pagitan nila ni Chino na nakatingin sa akin. At nang hahakbang na sana ako palapit ay bigla akong napahinto ng mauna doon si Ira. Natatawa pa nitong ipinakita ang phone niya kay Chino kaya nawala sa akin ang atensyon niya. Saglit kong itinaas ang mga kilay ko saka tumabi kay Terence. Ngumiwi ako sa kanya nang abutan niya ako ng isang boteng beer. Pagdating talaga sa alak, parang hindi ako kapatid nito, Never pa niya akong binawalan na uminom. Siya pa ang nag-aaya sa akin kapag may session silang magbabarkada. Well, siguro dahil alam niyang umiinom naman talaga ako noon pa. Nasaan yung dalawa? Tanong ko sa kapatid ko bago sumimsam sa boteng hawak ko. Pinag-order ko ng pulutan, sagot nito. Sabi ko kasi sa'yo magbaon tayo, Masungit kong sabi saka siyang iniwiin. Nakakahiya sa mga pinsan mo. Baka akala nila, wala akong pera, mayabang nitong sinabi sa kapangumisi. Mas lalo akong napangiwi sa kanya. Inabala ko ang sarili ko sa pakikipagkwentuhan sa mga kasama ko dito habang umiinom. Nang bumalik si Ria Mateo ay nakasunod sa kanila ang dalawang staff nitong resort dala-dala ang mga pina-order na pulutan ng mayabang kong kapatid. Doon ka, Matt, mas maluwag doon, rinig kong sabi ng isa sa mga kaibigan ni Terence. Lumingon ako sa kanila, at nakitang ayaw paupuin si Mateo sa tabi niya. Siguro dahil wala na talagang pwesto doon. Umusog ako palapit kay Terence. Matt, dito ka na lang. Ang luwag dito, tawag ko sa kanya saka tinapik ang bakanteng pwesto sa tabi ko. Naaawa talaga ako sa kanya kapag ginaganyan siya ng mga kaibigan niya. Hindi kasi siya marunong magreklamo, tahi-tahimik lang kasi siya. Nagkamot ng ulo si Mateo habang nakatingin sa akin ng may pag-aalangan. Sumulyap pa ito sa gawin ng mga pinsan ko kaya tumingin rin ako doon. Nakita ko si Chino na mapait na nakangisi habang naiiling sa akin. Hindi ko siya pinansin at nginitian si Mateo saka muling tinawag para umupo sa tabi ko. Baka magalit ang kuya mo, mahinang wika nito nang nasa tabi ko na siya. Hayaan mo, nakangiting sabi ko para mawala iyong pangamba niya. Hindi ko na muli pang tiningnan si Chino kahit naramdam ko ang mga tingin niya. Naging abala kaming lahat sa inuman, at iyong iba ay salitang kumakanta. Lihim ko ring kinuha na ng video si Yusuf na kumakanta at sinend iyon kay Doreen. Tawa ako ng tawa ng maraming angry emoji ang ni-reply nito. At may ilan pa nga na nagsusukang emoji. Hindi talaga type ni Doreen si Yusuf. Nakaramdam ako ng konting hiya nang mapatingin ako kay Mateo. Halata sa mukha niya ang pagtataka. Iniisip siguro nito na nabaliw na ako dahil tumatawa ako kaya tumigil na lang ako. Nag-try manligaw kay Ate Doreen si Yusuf, I said randomly. Well, not random at all. Gusto ko lang sabihin sa kanya para malaman niya ang dahilan kung bakit ako tumatawa. Naging sila. Hindi ko alam kung pinipilit na lang ni Mateo na maging interesado sa sinasabi ko. Hindi man nga lang pinayagan manligaw, reject agad. Mahina akong tumawa. Guwapo naman siya, Ayaw ni Darren sa kanya. Curious nitong tanong. Ngayon masasabi ko na interesado siya. Isa inilapit ko ang bibig ko sa tenga niya para bamulong. Chick boy kasi yan. Tumanggaw-tango si Matt habang nakangiti. Yung kuya mo. Girlfriend niya ang katabi niya. Kinunot ko ang noo ko dahil sa biglaan niyang pagsali kay Chino sa usapan. Sinulyapan niya ng tingin ang dalawa kaya ganun rin ang ginawa ko. At medyo kinabahan ako nang magsalubong ang mga mata namin ni Chino na ngayon ay umiinom sa boteng hawak. Matatalim ang mga titig niya sa akin. Actually, kanina ko pa nararamdaman na pinapanood niya kami, Hindi ko lang pinapansin. At hindi ko lang alam kung hindi napansin ni Mateo na may kakaiba sa mga tingin ni Chino ngayon. Hindi daw,
Sabi, tugon ko kay Matt nang ibaling ko ang tingin ko sa kanya. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan ni Mateo. Abala rin naman ang iba na nag-uusap-usap. Nakakatuwa na nagkasundo ang mga pinsan ko at ang mga kaibigan ni Terence. Ang natatanging hindi lang kumikibo ngayon ay si Chino na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Maya-maya pa ay pumalakpak ang mga kasama namin dito. Pareho kaming natigil ni Mateo sa pag-uusap upang tingnan kung bakit. Huminto ang tingin ko kay Chino na ngayon ay hawak na ang mic at mukhang kakanta. I shouldn't love you, but I want to. Mahina akong napatikhim dahil alam ko ang kantang kinakanta niya. Nanuyot ang lalamunan ko nang mapansin na sa direksyon namin siya nakatingin imbes na sa screen ng videoke. Just so you know, this feeling's taking control of me. Nagkunwari ako na hindi apektado sa kanta na kinakanta niya kahit na pakiramdam ko ay ginagamit niya ito para malaman ko ang saloobin niya. I won't sit around. I can't let him win now. Magaling rin palang kumanta ang kuya mo. Puri ni Mateo habang pinapakinggan si Chino. Tumango ako sa kapekeng ngumiti bago uminom sa beer. Ang daming pwedeng kantahin, ito pa talagang Just So You Know ni Jesse McCartney ang napili niya. Muling pumalakpak ang mga kasama namin nang matapos niya ang kanta. Kahit si Mateo ay napapalakpak rin. Pumalakpak rin ako para ipakita na hindi talaga ako apektado, ngunit agad ring napatigil ng masamang tingin ang ipinukul niya sa akin. Nang mag-aya na silang maligo ay sabay-sabay kaming nagtungo sa baba kung nasaan ang mga pool. May mga iilan na ring tao ang nandito kaya hindi na namin solo ang mga hot spring pools dito. Pumikit ako at dinama ang mainit na tubig nang ibabad ko ang sarili ko sa pinakamalaking pool. Isinandal ko ang likuran ko sa malaking bato. Nagpaiba-iba naman ng pool na pinuntahan ng mga kasama ko kaya hinayaan ko lang sila. Nakaka-relax sa pakiramdam ang bumabad dito dahil tamang-tama lang ang init ng tubig. Bahagyang gumalaw ang tubig dito banda kung saan ako nakababad nang may magtungo sa tabi ko. Hindi ko na lang iyon pinansin at nanatiling nakapikit dahil baka isa sa mga guests nitong resort o baka isa lang sa mga kasama ko. You still love torturing me, ha? Akusa ng isang tinig kaya napamulat ako. Muntik pa akong lumubog sa ilalim nang makita ang hitsura ni Chino dahil natalisod ang paa ko. Wala itong suot na pang-itaas kaya malaya kong nakita ang iilang peklat sa iba't ibang parte ng katawan niya, at ang mga nunal nito.